Tayo po'y nagpapatuloy sa ating pagtalakay tungkol sa mga himala ni Jesus. Natalakay po natin sa mga nakalipas na linggo ang mga himala ni Jesus nang pakainin niya ang maraming mga tao, nang patigilin niya ang bagyo, at nang nakahuli ng maraming isda sina Pedro. At ngayon pong umaga ay pagbubulayan naman natin ng isa pang himala ni Jesus nang siya'y lumakad sa ibabaw ng tubig. Basahin natin sa Mateo chapter 14, sa tala ni Mateo, at babasahin din natin dun sa tala ni Marcos, mamaya sa Marcos chapter 6. Unahin natin sa Mateo chapter 14, verse 22. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ng bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, papalapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon! Sigaw niya. Agad inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig. Sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Basahin din natin sa Marcos chapter 6, verse 45. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ng bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin at nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinalibutan silang lahat. Ngunit agad nang sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nagilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. Okay. Ang paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig po ay kasunod ng himala ni Jesus sa pagpapakain ng 5,000 at mahigit ng mga tao. Kaya ang naunang pangyayari bago ito ay yung pagpapakain ni Jesus sa maraming mga tao. Mula lamang sa 5 tinapay at 2 isda. Kaya ang nangyari ay pagkatapos mapakain yung maraming mga taong iyon, ay agad na pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida. Sa tala po ni Juan ay sinabing pinauna sila sa Capernaum. Ang paliwanag ng mga scholar ng Biblia mula sa original na salin nito, ang direksyong tinatahak nila ay sa Bethsaida, panorte. Ngunit papunta sila sa Capernaum, sa kabilang ibayo ng lawa. Sa Tagba, Capernaum, sinasabing nangyari ang pagpapakain sa 5,000. Kaya ang picture ay ito ang Sea of Galilee. Nandun sa may norte, sa may taas ang Bethsaida.
ang Capernaum naman ay, nandito ang Bethsaida, ang Capernaum naman ay nandito, banda rito. Yung Tagba naman, kung saan si Jesus ay nagpakain ng maraming mga tao ay northwest. Ang Gennesaret naman ay nasa west. Kaya't mula sa Tagba, pa-north ang direksyong dapat natatahakin nila, ngunit pasalungat naman yung hangin. Kaya sa halip na panorte sila, ay parang napadpad sila pa-west sa Gennesaret. Makikita natin niya sa Mateo chapter 14, verse 34. At bago ang pagpapakain sa 5,000, at pagkatapos ng kamatayan ni Juan Bautista, sa Marcos chapter 6, verse 31, ay sinabing napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na magawang kumain ni Jesus at ng mga alagad. Kaya niyaya ni Jesus ang mga alagad para pumunta sila sa isang hindi mataong lugar para makapagpahinga sila. Para makapagpahinga ang mga alagad. At sumakay sila sa bangka. Ngunit ang nangyari ay maraming nakakita sa kanila ng mga tao at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya yung lahat ng mga tao yung mga tao sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon na pupuntahan ni Jesus at ng mga alagad para sila makapagpahinga man lang. Kaso pagdating nila doon ay naunahan pa sila ng mga tao. At doon doon na din nangyari yung pagpapakain sa 5,000. Sinasabi ng mga mag-aaral ng Biblia na doon sa Tagba, Capernaum. Kaya yung panahon sana ngayon, yung araw sana ngayon, dapat sana'y magpapahinga ng kaunti ang mga alagad. Ngunit hindi yun nangyari. Kaya naman marahil, pagkatapos ng pagpapakain sa maraming mga tao, pinauna na ni Jesus ang kanyang mga alagad sa kabilang ibayo. Samantalang nagpaiwan si Jesus para i-dismiss ang libo-libong mga tao. Hindi niya basta pwedeng iwan ang mga tao. Kailangan niya munang pauwiin sila at i-dismiss sila. Nagpaiwan si Jesus. Pinaunan niya ang kanyang mga alagad sa kabilang ibayo. Alam ni Jesus na pagod na ang kanyang mga alagad. Kaya di bali siya na lang ang maiwan sa kagustuhan niyang makapahinga man lang ng kaunti ang kanyang mga alagad. Ngunit, hindi lamang yun ang layunin ni Jesus. Hindi lamang ang makapahinga ng kaunti ang mga alagad. Kundi nais din ni Jesus na patuloy na magpakilala sa kanyang mga alagad. Ang sabi sa Marcos chapter 6 verse 52 na binasa natin kanina, sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Sa King James Version ay sinabing, for they considered not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. Hindi na gets ng mga alagad ang nais ni Jesus na matutunan ng mga alagad mula sa pagpapakain sa 5,000. Kumbaga, parang ginawa ni Jesus yung miracle na yun na para bang wala lang. Walang dating sa mga alagad. Parang wala silang natutunan. Imagine nyo yun? Alam nilang mula lamang sa 5 tinapay at 2 isda, napakain ng libo-libo mga tao. Ngunit parang wala lang yun sa mga alagad. Hindi nila nakuha yung leksyon na dapat na matutunan nila. Kaya kailangan ni Jesus na gumawa ulit ng isang pagkakataon para magipakilala ang kanyang sarili sa kanila. Kailangan ng kasunod pang karanasan at paghihimala muli ni Jesus upang matutunan ng mga alagad ang leksyon tungkol sa pananalig kay Jesus bilang anak ng Diyos. Tuloy ang usual na gawain nila.
At habang nagpapatuloy sila sa pang-araw-araw nilang gawain na pagmiministeryo sa mga tao, tuloy din naman si Jesus sa pagpapanday ng pananalig ng kanyang mga alagad sa pamamagitan ng iba't ibang karanasan. Mga kapatid, hindi nais ni Jesus na pahirapan ang kanyang mga alagad. Ngunit, mas mahalaga na mapanday ang kanilang pananalig kaysa maaluwanan sila. Seryoso si Jesus na pandayin at dalisayin ang pananalig sa kanya ng kanyang mga alagad. Sapagkat sila ang magpapatuloy ng sinimulang gawain ni Jesus. Hindi pumapayag si Jesus na hindi matututunan ng mga alagad ang leksyon. Dahil kapag hindi na nila kasama si Jesus, kailangan nilang magpatotoo sa mga tao tungkol kay Jesus. Gamit ang personal nilang nakita, naranasan, at naunawaan tungkol kay Jesus. Gayon din naman sa atin, mga kapatid. Seryoso si Jesus na pandayin ang ating pananalig sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, seryoso si Jesus na pandayin ang pananalig mo sa Kanya. Kung magiging mabisa tayong tagapangaral ng Ebanghelyo, kung magiging mabisa tayong tagapag-akay ng mga tao, kailangang malalim ang ating pagkakilala at pananalig kay Jesus. Mahal tayo ni Jesus. Hindi niya tayo ibig na pahirapan. Gusto niya sana tayong makapahinga, katulad ng mga alagad. Sadya lamang na sa mahihirap na karanasan, doon natin higit na nakikilala si Jesus. Kaya kailangan nating dumaan sa mahihirap at imposibleng sitwasyon dahil yun lamang ang nakikita ni Jesus na paraan para higit natin siyang makilala, para higit tayong manalig sa Kanya, para higit na maranasan natin ang kapangyarihan niya. Ngayong umaga, mga kapatid, ay pag-aaralan natin ang papel ni Jesus sa pagpapanday ng ating pananampalataya. At dalangin ko na ika-encourage natin ang mga katotohanan ito habang tayo dumadaan sa mahihirap na sitwasyon sa buhay. O kapag tayo dumaan sa mahihirap na sitwasyon sa buhay. Una, si Jesus ang ating matyagang guro. Ayon sa mga nag-aaral ng Biblia, sa mga natalang himala ni Jesus, ang paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig ay pang-20 sa mga himala ni Jesus. Pang-ilan na? Ang paghihimalang ito, pang-20 na. Hindi ko na maganda sana na i-post natin. Kinulang na ako sa panahon. Ngunit, merong 37 na miracle si Jesus na naitala sa Biblia. At itong paglakad niya sa ibabaw ng tubig ay pang-20, kung hindi ako nagkakamali. At sa lahat ng paghihimalang iyon ni Jesus, kasama niya ang kanyang mga alagad. Naroon ang mga alagad ng ginawang alak ni Jesus, ang tubig sa kana. Nang pinagaling niya ang anak ng opisyal ng hari, nang palayasin niya ang masamang spirito sa lalaki sa Kapernaum, nang pagalingin niya ang biyanan ni Pedro na nararatay sa higaan. Nang pagalingin niya ang marami mga may sakit at pinahihirapan ng dyablo mula umaga hanggang gabi. At marami pang iba. Ang tanong ay, hindi pa ba sapat ang mga pagtuturo at paghihimalang iyon? At sinabi pa sa Biblia na kung isusulat daw ang lahat ng ginawa ni Jesus, ay hindi magkakasya sa mundo. Gaano kadami ang ginawa ni Jesus na paghihimala. Ngunit parang hindi pa sapat yun. Kaya kinailangan pa ni Jesus na magpakitang muli sa kanila ng mga himala para higit nilang makilala si Jesus. Napakatyaga ni Jesus. Hindi siya nagsasawang magturo sa kanyang mga alagad.
Kung kinakailangang paulit-ulit niyang turuan ng mga alagad, gagawin niya iyon alang-alang sa ikalalago ng kanilang pananalig. Ang kagustuhan ni Jesus na lumago ang pagkakilala at pananalig ng kanyang mga alagad ang nagtutulak sa kanya para magtiyaga sa pagtuturo. Yung kanyang kagustuhan sila'y lumago sa pagkakilala at pananalig. Di ba't ganun din sa atin? Matyaga tayong tinuturuan ni Jesus dahil seryoso siya na makilala natin siya at lumago ang ating pananalig sa Kanya. Kapag tayo mayroong tinuturuan at hindi agad natututunan yung ating itinuturo, naiinip tayo, ano po? At sumusuko tayo kaagad. Naiinis tayo dahil napapagalan tayo sa kanilang pagkatuto. Ngunit hindi ganun si Jesus. Inaasahan niyang tayo'y matututo mula sa mga karanasan, ngunit nagtsatsaga siya hanggang sa matutunan natin ang leksyong nais niyang matutunan natin. Hanggang sa mag-gets natin. Sa Marcos chapter 9, ay may lalaking nagdala sa mga alagad ng kanyang anak na inaalihan ng masamang spirito at hindi makapagsalita. At wala noon si Jesus, kasama niya si James, Peter at John. Umalis sila. At natira ang ibang mga alagad. At yung mga natirang mga alagad, nang dalhin sa kanila yung inaalihan ng masamang spirito ay hindi nila mapalayas yung masamang espiritu. Kaya sa Marcos chapter 9 verse 19 ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Dalhin niyo siya sa akin." Kung merong may karapatang magreklamo, dahil ang bagal-bagal nating lumago sa pananalig sa Kanya, si Jesus yun. Kaya't sa halip na magreklamo tayo, kung bakit paulit-ulit ang mahihirap na karanasan, dapat pa nga tayo magpakumbaba sa harapan ng Diyos, ihingi ng tawad ang ating kakulangan ng pananalig, at dumalangin na dagdagan tayo ng pananalig sa Kanya. Kung madali lang sana tayong matuto, marahil hindi sana pa ulit-ulit ang pagtuturo. Bakit po ulit-ulit nating tinuturuan ang ating mga anak ng mga bagay na gusto nating matutunan nila? Dahil hindi agad nila magets. Sana nga'y madali tayong matuto. Ngunit inuunawa tayo ng Diyos sa ating kahinaan. Matyaga niya tayong pinakikitunguhan at tinuturuan hanggang sa unti-unti tayong lumago. Sinasamantala ni Jesus ang bawat pagkakataon para sanayin tayo sa pananalig. Kaya ang sabi sa Mateo chapter 14 verse 22, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Katatapos lamang masolve ang isang problema at isang pangangailangan ng pakainin ang maraming mga tao. At narito na naman ang sitwasyong hahamon sa kanilang pananalig kay Jesus. May mga pagkakataong sunod-sunod ang mahirap na sitwasyon. Sunod-sunod ang pagsubok dahil nais ng Diyos na samantalahin ang pagkakataon. Walang sinasayang na pagkakataon si Jesus. Sinasamantalan niya ang bawat pagkakataon na sanayin tayo dahil wala naman maraming panahong natitira. Walang maraming panahon pa si Jesus na pwede niyang ilagi kasama ang mga alagad. 3 taon lamang ang itinakda ng Diyos para sila'y sanayin. At kailangang maituro ni Jesus sa panahong iyon ang lahat ng kailangan nilang matutunan. Mga kapatid, hindi tayo pinahihirapan ni Jesus kapag sunod-sunod ang mga pagsubok sa buhay. Sabihin mo sa katabi mo,
Hindi tayo pinahihirapan ni Jesus. Kapag sunod-sunod, ang mga pagsubok sa buhay, sinasamantala lamang ni Jesus ang bawat pagkakataon para lumago tayo sa pananalig. Kung pawang maalwan lang ang ipapahintulot ng Diyos na maranasan natin, wala tayong pagkakataon para lumago. Kaya kapag may mahirap na sitwasyon, ang isipin kaagad natin, nais ng Diyos na lumago ako mula sa karanasang ito. Bawat mahirap na karanasan ay pagkakataon para lumago, para makilala si Jesus. Hindi ba't ang mga taong malalago sa pagkakilala at pananalig sa Diyos ay mga taong pinanday na ng Diyos sa pamamagitan ng maraming pagsubok at karanasan sa buhay? Tanungin mo ang mga taong matatatag na sa pananalig sa Diyos. Kung gaano kadami na pagsubok sa buhay ang naranasan nila at nalampasan nila sa biyaya ng Diyos. Walang ibang paraan, mga kapatid, para tumibay tayo sa pananalig, kundi sa pamamagitan ng mga pagsubok sa buhay. Kaya huwag tayo magtataka kapag dumarating ang mga pagsubok. Sa halip, asahan natin na may darating na mga pagsubok. Mas mahalaga ang lumago at lumatag tayo kaysa maalwanan tayo. Kaya naman pahintuin ni Jesus ang malakas na hangin. Pero hindi niya yan ginawa. Sa halip, pinahintulot pa nga niya na lumakas ang hangin. Ginawa niya yon on purpose. Hindi ba't sa bawat mahirap na karanasan ay may mabuting layunin ang Diyos? Dahil sa malakas na hangin na pasalungat, ay nahirapan sila na makarating agad sa kanilang patutunguhan. Nahirapan sila sa pagsagwan. Hindi ba't kapag ang mga pangyayari ay waring kontra sa atin, yun ay nagbibuild ng ating tatag, ng ating endurance, ng ating katyagaan, ng ating pasensya, ng ating pagpipilit, at ng ating pagtitiwala sa Diyos. Nais ni Jesus na patatagin ang pananampalataya ng kanyang mga alagad. Meron na silang pananalig, pero initial pa lang yun, hindi pa lubos ang kanilang pananalig kay Jesus. Hindi pa ganun katibay. Kailangan ng reinforcement, kailangan ng dagdag na leksyon sa kanilang kalagayang sila'y hirap na hirap, pagod na pagod, at puyat, at hindi pa nila maunawaan ang mga nangyayari. Bakit ba naman sila'y doon pa sa gitna ng lawa, kailangang sa laot pa sila kailangang magpalipas ng magdamag. Pati hindi na lang sila natulog doon sa kati. At kapag hindi natin naunawaan ang mga pangyayari, ang natural na reaksyon natin ay magreklamo, mag-alala. Ngunit kapag nauunawaan natin may mabuting layunin ang Diyos sa pagpapahintulot sa mahihirap na karanasan, nakatutugon tayo ng may positibong pananaw. Tanungin mo yung katabi mo, anong pananaw mo kapag dumaraan ka sa mga pagsubok sa buhay? Pag naunawaan natin na may mabuting layunin ng Diyos, yun ay para maranasan natin siya, para higit na makilala natin siya, para higit na magtiwala tayo sa Kanya lamang. Mapupuno tayo ng bagong pag-asa. May layunin si Jesus sa bawat karanasan. Tuloy-tuloy ang pagtuturo ni Jesus. Di ba't parang mas madali pa yung karanasan nila doon sa pagpapakain ng 5,000 kaysa dito sa kasalukuyan nilang dinadanas? Pero kailangan nila ito. May pagkakataon kapag di natin natutunan yung lesson
sa maaluwa na paraan, ay padadaanin tayo sa mahirap na paraan para matutunan natin ang leksyon. Tanongin mo yung katabi mo, saan mo gustong matuto? Sa madali o sa mahirap? Sana maaluwan pa lang ay matuto na agad tayo. Huwag nating pagmatigasin yung puso natin. Kasi ang problema ng mga alagad ay yung puso daw nila ay hardened. Tigas ng puso nila eh. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa para matutunan natin ang mga nais niyang ituro sa atin. Hindi pumapayag ang Diyos na hindi natin matututunan ang lesson at matyaga naman niya tayong tinuturuan. Kaya si Jesus, anong papel niya sa pagpapanday ng ating pananampalataya? Ano ang ating unang si Jesus, ang ating matyagang guro. Pangalawa, si Jesus ang ating perpektong modelo. Si Jesus ang perpektong modelo ng ganap na pagdepende sa Diyos Ama. Hindi ito ang unang, alam natin yan, hindi ito ang unang pagkakataon na inabutan ang mga alagad ng masamang panahon habang sila ay nasa laot. Ang pagkakaiba nga lamang, hindi nila kasama dito si Jesus. Gayunman, nasaksihan na nila kay Jesus kung papaano ba dapat harapin ang gayong mga sitwasyon. At marahil nga, kaya ipinahintulot ni Jesus na sila-sila lang ang naroon ay para subukin kung ano ang gagawin nila. Wala man si Jesus doon sa bangka. Naturuan na sila ni Jesus na sa mahirap na sitwasyon, ang kailangan nilang gawin ay manalangin at tumawag sa Diyos, kagaya ng palagi nilang nakikitang ginagawa ni Jesus. Maaari ng oras na iyon ay tinuturuan sila ni Jesus na nagayahin ang nakikita nilang ginagawa ni Jesus. Ang tumawag at manalig sa Diyos. Ano ang kanilang gagawin kapag wala si Jesus? Wala na ba silang magagawa, kundi tiisin na lamang yung hirap na iyon? Samantalang, pwede naman nilang ipanalangin sa Diyos na patahimikin ang hangin, ang alon. Nag-iwan si Jesus ng halimbawa kung papaano ba natin haharapin ang mga mahihirap na sitwasyon sa buhay. Sa halip na dumaing, mag-alala, magreklamo, mainis o magtampo sa Diyos, ang tamang tugon ay harapin ang sitwasyon ng may buong pananalig sa Diyos. Nakalimutan na ba agad nila ang itinuro ni Jesus nang patigilin niya ang unos? Sana'y binalikan nila iyon at ini-apply ang natutunan nila kay Jesus. Ang sabi sa Mark chapter 6 verse 48 sa English, and seeing them distressed in rowing. Ang ginamit na salita ay yung distress, nang ibig sabihin ay anxious, suffering, troubled, upset, worried. Ganyan ang pakiramdam nila. Ganyan ang sitwasyon ng mga alagad. At nakita yun ni Jesus. Ganun ang nararamdaman ng mga alagad ng mga oras na yun. Nagpapakita yun ng kanilang kawalang pananalig sa Diyos. Sana'y naalaala nila ang ginawa ni Jesus nang maranasan nila ang same na karanasan na ito sa nakalipas. Na kapatid, kapag nahaharap tayo sa nakakatakot at nakakapag-alaalang karanasan, balikan natin ang mga pagkakataong itinawid tayo ng Diyos sa mga nakalipas na mahihirap na karanasan. Alalahanin natin ang dakilang gawa ng Diyos. Alalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos sa halip na tayo'y
dumaing, magreklamo, mag-alaala. Huwag mag-alaala, kundi alalahanin ang ginawa na ng Diyos sa nakalipas na panahon. Hindi nagkulang si Jesus na imodelo sa mga alagad ang pananalig, ang pagtitiwala at pagdepende sa Diyos Ama. Sa tuwing dumadaan tayo sa mga pagsubok, ang itanong kaagad natin ay, papaano nais ni Jesus na tumugon ako sa karanasang ito? Ang mga alagad ay umaasa pa din sa kanilang sariling pagsisikap at pagpupumilit na makarating sa kanilang patutunguhan sa halip na sila'y tumawag sa Diyos. Sana'y itinigil muna nila ang pagsagwan. At nag-umpisa silang tumawag sa Diyos, manalangin sa Diyos, sama-samang dumulog sa Diyos. Walang nabanggit sa mga talata na naalaala nilang humingi ng saklolo kay Jesus. Nung panahong sila'y sinisiklot ng malalaking alon ng kanilang bangka. Nang wala pa si Jesus doon sa kanilang kinalalagyan. Parang hindi nila yun naabot ng isip. Hindi nila ini-expect na darating si Jesus. May mga pagkakataon ba na ini-expect natin na darating si Jesus o hindi na natin ini-expect na darating si Jesus? Magtitiis na lamang tayo. O maaaring iniisip nila na kung tawagin man nila si Jesus, kung magsisigaw man sila, maririnig kaya sila ni Jesus? O mapupuntahan pa sila ni Jesus doon? Maaaring nasa isip nila hindi. Dahil napakasama ng panahon at imposibleng marinig sila ni Jesus. Kaya nang magpakita si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, gulat at takot na takot sila. Dahil hindi nila inaasahan si Jesus na darating. Para saklolohan sila. Kahit ang ginawa na lamang nila ay nagsikap sila sa kanilang sarili. Sa halip na humingi ng tulong sa Diyos. Mga kapatid, ang ating pagsisikap sa ating sarili na malagpasan ang mga pagsubok na ating kinakaharap ay nagpapakita ng ating kawalang pananalig sa Diyos. Na para bang limitado ang Diyos sa kayang gawin sa mga sitwasyong kinakaharap natin. Ngunit ang Diyos ay hindi maaaring limitahan ng anumang mahirap at imposibleng sitwasyon. Tulad ni Jesus, harapin natin ang bawat sitwasyon prayerfully. Magpakatatag tayo sa pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Hindi ba't nang pakainin ni Jesus ang 5,000 mahigit na mga tao, tumingala lamang si Jesus sa langit at nagpasalamat sa Ama at nasolusyonan ang pangangailangan at nalutas ang problema? Wag na wag nating susubukang gawa ng paraan sa ating sarili. Yung mga mahihirap na sitwasyong dumarating sa buhay natin. Wag na wag tayong aasa sa ating sariling lakas, sa ating sariling pagpupursige. Anong mangyayari kapag umasa tayo sa ating sarili? Pag binaraso natin ng mga bagay, mauupos tayo, magkaka-anxiety tayo, mapapagod tayo. Pero wala din namang mangyayaring maganda. Hindi din naman masusolusyonan ang problema. Samantalang kung didepende tayo sa Diyos, mararanasan natin ang kapayapaan at itatawid tayo ng Diyos sa sitwasyong ating kinalalagyan. Darating naman pala si Jesus. Sana hindi na lang sila naging anxious. Sabihin mo sa katabi mo, darating naman si Jesus. Hindi mo na kailangang mag-alala. Darating naman pala siya.
Sana hindi na sila nagpakapagod sa wala. Mabuti na lamang at kahit na hindi nila tinawag si Jesus, ay dumating si Jesus. Yun nga lamang, nasayang ang kanilang lakas at emosyon sa kakapursige sa kanilang sarili at sa kaka-worry. Huwag tayo mag-alala mga kapatid. Siguradong itatawid tayo ng Diyos sa mahihirap na karanasang ating pinagdadaanan. Darating si Jesus. Hindi tayo iiwas ng Diyos sa mga bagyo o mahirap na sitwasyon sa buhay. It's either ililigtas niya tayo agad o after nating makuha yung lesson sa Kanya, pahihintuin ang bagyo. Maaaring mahirap ang pinagdadaanan ng mga alagad. Pero ang maganda ay naranasan nila si Jesus sa gitna ng sitwasyon at nausal ng kanilang mga labi. Tunay na kayo nga ang anak ng Diyos. Ito ang mahalagang leksyon na nais ni Jesus na matutunan ng mga alagad at mula doon sa reaksyon nila nang pahintuin ni Jesus ang bagyo sa Marcos chapter 4 verse 41. Ang tanong ng mga alagad, sino nga kaya ito? Pagdating sa Matthew chapter 14 verse 33b, ay sumadsad sila sa pagkatuto nang sabihin nilang, tunay na kayo nga ang anak ng Diyos. Nakuha nila ang lesson, ang kilalanin si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan. Hindi ito sinabi sa kanila ni Jesus, kundi nakita nila at napatunayan sa pamamagitan ng kanilang karanasan. Sila mismo ang nakasagot sa kanilang tanong kung sino si Jesus. Hayaan natin mga kapatid na ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng mga karanasan. Sa Experiencing God na libro, ay sinabi na makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng karanasan. Kaya sa lahat ng pagsubok na dinadaanan, kailangang matutunan na si Jesus ang anak ng Diyos. Hindi paglaban o pagrereklamo, kundi pagpapakababa, pagpapasakop, pagkilala na siya ay Diyos. At siya lamang ang may magagawa para sa atin, gaano man kaimposible ang sitwasyon. Ito ang pinakamataas na pananalig, ang kilalanin na si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos. Tulad ng napag-aralan natin nung nakaraang linggo. Kung hindi tayo dadaan sa unos, ay hindi natin mararanasan ng higit ang Diyos. Sa panahon ng mahirap na sitwasyon, doon nagpapakilala ang Diyos. Hindi ba't kapag may mga sitwasyon na kayang-kaya natin, parang kayang-kaya naman natin, hindi natin nararamdaman na kailangan ng Diyos. Pero kapag hindi na natin kaya ang mga sitwasyon at ang Diyos lamang ang may magagawa, doon tayo nagpapakumbaba at sumusuko sa Diyos. Ipinakita ni Jesus ang halimbawa. Palagi niyang ipinakikita, araw-araw, sa pamamagitan ng araw-araw niyang pagdulog sa Ama. Palagi si Jesus na umaalis at nagpupunta sa ilang lugar para manalangin. May pagkakataon pa na hinahanap siya ng kanyang mga alagad. Yun pala ay siya'y nakipagniig sa Ama. Sa Mateo chapter 14 verse 23, ang sabi, pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Ayaw na ni Jesus marahil na maabala pa ang mga alagad. Gusto niya marahil na magpahinga namang ang mga ito, kaya ipinaunan niya ang kanyang mga alagad. At siya na lamang ang mag-isang natira. Nagpauwi sa mga tao. Ngunit pagkatapos niyon, gaano man kabisi at kapagod si Jesus sa buong maghapon, hindi maaaring hindi siya makikipagtagpo sa Ama. Hindi maaaring hindi siya mananalangin at makikipag-usap sa Diyos Ama.
Ngayon, sino ang mas pagod? Si Jesus o ang mga alagad? Hindi ba't si Jesus, siya ang maghapong nagturo, siya ang nagpagaling sa mga may sakit, pero hindi maaaring hindi siya makikipagtagpo sa Diyos Ama. Kagaya ng palaging ginagawa ni Jesus, sinasadya niyang mag-set ng lugar at oras na mag-isa para makipagniig sa Ama, ipanalangin ng mga tao. Umahon siya sa burol at inabot na siya ng madaling araw sa kanyang pananalangin. At napakaraming dapat ipanalangin at isangguni sa Diyos Ama. Naalala ba ninyo yung sinabi ni Jesus na wala siyang ginagawa sa kanyang sarili lamang, kundi ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang kanya ding ginagawa? Marahil ang panahong iyon ng pananalangin ni Jesus ay hindi lamang paghingi ng mga bagay na kailangan niya, kundi pagsangguni din sa Diyos Ama kung ano ang gustong gawin ng Diyos Ama at kung ano ang gustong ipagawa kay Jesus at papaano gagawin ng mga iyon. Napakarami nilang dapat pag-usapan ng Diyos Ama at sa haba ng kanilang usap ay hindi na malaya ni Jesus ang oras. Nagmamadaling araw na nang siya ay sumunod sa mga alagad. Ang Panginoong Jesus ay gumugugol ng panahon para manalangin. Yun ay expression niya ng kanyang pagdepende sa Diyos Ama. Kahit pagod, kahit busy, ay hindi niya kinaliligtaan ang panahon ng pananalangin. Sana tayo din mga kapatid, hindi natin ikinakatwiran na tayo'y busy, kaya hindi tayo nakapanalangin, tayo'y pagod, tayo'y puyat. Kasi kung ang Panginoong Jesus na 100% din na tao ng panahong iyon, ay napapagod, napupuyat, nagugutom, nauuhaw, ay hindi nahadlangan sa pananalangin, dapat din natin siyang tularan. Ipahayag natin ang ating buong pagtitiwala at pagdepende sa Diyos sa matapat nating pagdulog sa Diyos, pananalangin sa Diyos tulad ni Jesus. Kaya si Jesus, ang ating matyagang guro. Si Jesus din ang ating modelo sa pagdepende sa Diyos, sa pananalig sa Diyos. At pangatlo, si Jesus ang ating tagapag-adya. Sa Marcos chapter 6 verse 48, babasahin ko sa English version. And seeing them distressed in rowing, for the wind was contrary unto them, about the fourth watch of the night, he cometh unto them, walking on the sea, and he would have passed by them. And seeing them distressed, he cometh unto them. Nakita ni Jesus ang mga alagad. Nag-aalaala, nahihirapan, papaano igagaot ang bangka hanggang sa makarating sila sa kanilang patutunguhan. At dumating si Jesus. Nakita ni Jesus ang kanilang pangangailangan at pinuntahan sila ni Jesus. Hindi lamang si Jesus matyagang guro at perpektong modelo natin sa pananalig sa Diyos at sa pagtatag sa pananalig natin sa Diyos. Siya din ang ating makapangyarihang tagapag-adya. Siya ang ating deliverer. Siya ang nagliligtas sa atin. Nakikita niya tayo kahit na sa pinakamadilim na panahon ng ating buhay. Paano nakita ni Jesus ang mga alagad? Gayong nandun siya sa kati, samantalang ang mga alagad ay nasa laot. Ngunit, gaano man kadilim ang karanasang iyon, nakikita ni Jesus ang kanilang kalagayan. At gaano man kadilim ang ating mga karanasan sa buhay, nakikita yun ni Jesus.
at nagmamalasakit siya sa atin. At nahahanda siyang tayo isakluluhan. Nalalaman niya, walang naliligid sa kanya. At siya'y makapangyarihan. Matutulungan niya tayo, maililigtas niya tayo mula sa anumang nagbabadyang kapahamakan. Hindi man nila kasama si Jesus sa bangka, nakita sila ni Jesus at alam ni Jesus ang kanilang sitwasyon. Mga kapatid, sa panahon ng hirap at problema, sama ng panahon, at hindi natin inaasahan na pangyayari, ay nariyan at gagawa ang Panginoon. Si Jesus, bagamat hindi natin nakikita, ay palaging naririto. Nasa buhay natin, nakatira sa atin, at handa tayong saklolohan sa panahong kailangan natin. Alam ni Jesus kung kailan siya sasaklolo sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan o tinitikis at hinahayaang maghirap. He will come on time. Nakikita niya tayo at hindi siya mahuhuli. Kaya kung sa ating pagsunod sa Diyos ay dadaan tayo o dumadaan tayo ngayon sa mahirap na sitwasyon, problema, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Palagi nating alalahanin ang leksyong ito na hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit nasa mahirap na sitwasyon. Ipinapahintulot ng Diyos ang unos. Pero sa panahon ng desperation, ay andun siya at handang sumaklolo. Kaya palagi tayong umasa sa Diyos, tumawag at ipagkatiwala ang ating buhay sa Kanya at lumapit sa Kanya. Naranasan ni Pedro personally, nasakluluhan siya ni Jesus. Sa panahong kailangan niya, nag-request siya kay Jesus na kung si Jesus nga yung lumalakad sa tubig, ay papuntahin siya at payagan siyang makalakad sa ibabaw ng tubig at pinayagan siya ni Jesus. Ngunit nang mapansin ni Pedro ang hangin, anong nangyari? Siya'y natakot at nagsimula siyang lumubog. Ang sabi niya, "Sagipin ninyo ako, Panginoon!" Sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig." Sabi niya kay Pedro, "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Nang mawala si Pedro sa focus kay Jesus, nagsimula siyang lumubog sa tubig. Gayun din naman tayo, kapag dumarating ang mga unos sa buhay, kailangan nating ituon ang ating paningin kay Jesus. Dumadaan ba tayo sa mahihirap na sitwasyon? Sabihin mo sa iyong katabi, ituon mo ang paningin mo kay Jesus. Kapag hindi na kay Jesus tayo nakatuon, matatakot nga tayo kapag umihip ang hangin. Kapag naramdaman natin ang lakas ng hanging dala ng unos ng buhay. Ang mga bagay sa ating paligid, kung minsay nakakatakot, ngunit nariyan si Jesus. Tumawag lamang tayo at agad siyang sasaklolo. Kung nagkukulang tayo sa pananalig, tumawag tayo sa Kanya at agad niyang iaabot ang Kanyang mga kamay. He will deliver us because He loves us. He will deliver us because He is able to deliver us. Hindi siya kailanman mahuhuli sa ating buhay. Payagan lamang natin siyang mag-take over sa mga sitwasyong kinalalagyan natin. Iaabot niya ang Kanyang mga kamay. Baka kaya hindi natin nararanasan ang pagsaklolo ng Diyos ay hindi natin hindi tayo tumatawag sa Kanya. Kung hindi natin ipinagkakatiwala ang sitwasyon sa Kanya. Ang pagtugon ni Pedro sa paanyaya ni Jesus na lumakad sa ibabaw ng tubig ay isa ng step of faith. Hindi po ba? Walang ibang mga alagad ang nakalakad sa ibabaw ng tubig ng pagkakataong ngayon. Si Pedro lamang. Hindi ba't yun ay nagpapakita na ng paghakbang sa pananampalataya ni Pedro? May mga pagkakataong na ihahakbang naman natin ang ating mga paa.
ng may pananalig kay Jesus. Ngunit sa kahinaan natin bilang tao, nagfi-fail tayo banda-banda roon. Natatakot tayo na para bang nawala si Jesus sa ating tabi. Gayunpaman, sinasalo tayo ni Jesus. Alam niya kung hanggang saan pa lamang ang kaya nating ipanampalataya sa Kanya. Subalit, natutuwa na siya sa ating maliliit na pag-unlad sa pananalig sa Kanya. Ipinakita sa atin ang papel ni Jesus sa pagpapanday ng ating pananalig sa Diyos. Ano nga yung tatlong bagay? Anong papel ni Jesus sa pagpapanday ng pananalig natin sa Diyos? Siya ang ating matyagang guro. Siya ang ating perpektong modelo ng pagdepende at pananalig sa Diyos. At siya ang ating tagapag-adya. Nais mo magtapos sa Hebreo chapter 12, verse 2. Basahin natin sa Hebreo chapter 12, verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Ano daw? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Sa ibang salin ay sinabing, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Sa English ay ginamit yung mga salitang author. Siya ang pinagmulan. Siya ang author ng pananampalataya natin. At siya ang perfecter ng pananampalatayang tinanggap natin mula sa Kanya. Si Jesus ang pinagmumulan ng ating pananampalataya. Siya ang author kung bakit may pananalig tayo sa Kanya. Ang Diyos na din ang gumawa sa ating mga puso para lagyan tayo ng pananalig kay Jesus. Yun ay biyaya niya sa atin. At hindi lamang siya ang nagbigay ng pananalig na yun. Siya din ang nagpapasakdal ng pananalig na yun. Siya ang perfecter. Hayaan lamang natin gawin ng Diyos ang lahat ng kailangang gawin niya para pasakdalin ang ating pananalig sa Kanya. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng pagkakataon. Payagan natin siyang pandayin ang ating pananalig sa Kanya. Payagan natin, ibukas natin ang ating buhay kay Jesus. Ibukas natin ang ating buhay para sa higit na pagpapakilala ni Jesus sa atin. Simula ngayon, matutunan nating ituon ang ating paningin kay Jesus. I-fix ang ating paningin kay Jesus. Kanino ka nakatingin? Kanino ka nakatingin? Kapag dumarating ang mga uno sa buhay, kanino ka nakatingin? Sabihin mo sa iyong katabi, dapat kay Jesus ka nakatingin. Ang ginamit sa English translation ay fix your eyes. Pag sinabing i-fix, huwag mo atanggalin. Huwag kang makurap. Huwag kang mabaling. Huwag kang malingon. Kay Jesus lang. Hindi sa mga sitwasyon. Hindi sa mga imposibleng sitwasyon. Hindi sa mga bagay na maaaring makadistract sa atin. I-fix natin ang ating paningin kay Jesus. Dahil siya ang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ang magpapasakdal ng ating pananampalataya. Ang sabi sa unang Pedro, chapter 1, verse 7, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto
ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat niyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ating pananampalataya, sabi ni Pedro, na mas mahalaga kesa sa ginto ay pinararaan sa apoy. Pinararaan sa mga pagsubok para mapatunayang kung talagang dalisay. I-embrace natin, mga kapatid, ang lahat ng bagay na gusto ng Diyos na maranasan natin dahil may layunin siya. Ibukas natin ang buhay, hindi man magiging madali, sadyang magiging mahirap. Kaya sabi ni Pedro, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Sabihin mo sa katabi mo, sa loob ng maikling panahon. At naghihintay naman sa atin ang glory sa araw na mahayag ang ating Panginoong Jesus. I-encourage natin ang ating mga sarili mula sa mga katotohanan ito, mga kapatid.